Huminto ang mundo ni Mila nang marinig niya ang tanong ng kanyang anak. Mama, magkakaroon din ba ako ng birthday cake? Napalunok siya. 5 lang ang laman ng pitaka niya, at bukas na ang kaarawan ni Sofia. Kaya naman natagpuan niya ang sarili sa harap ng mamahaling bakery. Humihinga ng malalim, handang magtanong ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala na sasabihin niya. Mayroon po ba kayong expired na keke para sa anak ko? Malamig ang simoy ng hangin ng Disyembre. Ngunit mas malamig ang nararamdaman ni Mila habang naglalakad siya sa kalye ng lungsod. Hawak-hawak niya ang lumang tote, bag na puno ng mga nabiling gulay mula sa palengke. Ang pinakamurang nabili niya, ang mga halos lanta na pero kaya pa namang lutuin. 5 piso na lang ang natira sa kanyang pitaka, at iyon ay nakatago niya para sa pamasahe pa uwi. 3 taon na mula nang iwanan sila ng asawa niya. 3 taon na siyang mag-isa sa paglalaki kay Sofia. Ang kanyang bugtong na anak na ngayon ay mag-7 years old na bukas. Itong taon, isang milestone na dapat ay puno ng saya, ng mga regalo, ng keke na may kandilang nag-aalab habang umaawit ang mga kaibigan at pamilya. Pero para kay Mila, ito ay isa pang araw na kailangan niyang paglanuhan kung paano magpapakain ng 3 beses sa kanyang anak gamit ang kaunting kinikita niya sa paglalaban ng mga damit ng iba. Kahapon, habang naglalaba siya sa labas ng kanilang maliit na kwarto sa looban, narinig niya si Sofia na nakikipag-usap sa kapitbahang bata. Birthday ko na bukas, sabi ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Talaga? Anong handa ninyo? May keke ka ba? Tanong ng bata. Tumahimik si Sofia. Tumingin siya sa direksyon ni Mila, at nakita ni Mila kung paano bumaba ang mga balikat ng kanyang anak. Siguro wala. Pero okay lang. Mama will make me pansit. Diba, Mama, magluluto ka ng pansit. Napapikit si Mila. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Tumango na lang siya at ngumiti. Ang uri ng ngiti na ginagawa ng mga magulang kapag sinusubukang itago ang sakit. Nang gabing iyon, habang natutulog na si Sofia sa kanilang lumang banig, nakaupo si Mila sa gilid, nakatingin sa mukha ng kanyang anak. Ang mga pisngi ni Sofia ay pumapayat na. Hindi na siya kasing laki ng ibang bata sa edad niya. Alam ni Mila na kulang sa nutrisyon ang kanyang anak, pero wala siyang magawa. Ang kinita niya tuwing linggo ay sapat lang para sa bigas, ulam, at kuryente. Minsan, nakakapag-ipon siya ng kaunti para sa gamot kapag may sakit si Sofia, pero yon lang. I'm sorry, anak, bulong ni Mila habang hinahaplos ang buhok ni Sofia. I'm so sorry na ganito lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Kinabukasan, gumising si Mila ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Mayroon siyang tatapusin na labada para sa isang customer. Pero bago yon, mayroon siyang misyon. Naalala niya ang sinabi ng kanyang dating kapitbahay noon, na ang ibang bakery ay nagtatapon lang ng mga keke na hindi nabenta o mga keke na malapit ng mag-expire. Baka, sabi niya sa sarili, baka mayroon siyang makuhang keke para kay Sofia. Kahit maliit lang. Kahit yung tira-tira lang. Pagkatapos magbihis ng kanyang pinakadedenteng damit, isang lumang blouse na may takip sa bitag at isang simpleng palda, umalis siya ng bahay. Hindi pa gising si Sofia, kaya iniwan niya ang bata sa pag-aalaga ng matandang kapitbahay na si Aling Nena. Naglakad si Mila papunta sa kalapit na bayan, kung saan nakatayo ang mga mas malalaking tindahan. Nakarating siya sa harap ng bakerista. Maria, isang pamilyar na bakery na madalas niyang danaanan noon. Nung may trabaho pa siya sa isang maliit na kainan malapit doon. Ang bakery na ito ay isa sa mga mas mamahaling bakery sa lugar. Ang mga keke nila ay pangmayaman, ang mga design ay napakaganda, at ang mga presyo ay hindi niya kayang isipin. Huminga siya ng malalim. Nag-alangan siya. Ano ang sasabihin niya? Paano kung pagtawanan siya? Paano kung pagtulakan siya palabas? Pero nang maalala niya ang mukha ni Sofia, ang pagkadismaya sa mga mata ng kanyang anak kahapon, nakahanap siya ng lakas ng loob. Pumasok siya sa bakery. Ang amoy ng freshly baked bread at cake ay sumalubong sa kanya. Napakasarap ng amoy, at biglang kumalam ang kanyang tiyan. Kailan ba siya huling kumain ng masarap na cake? Siguro, bago pa siya mag-asawa. Siguro, noong bata pa siya at may okasyon sa bahay ng kanilang kamag-anak. Sa counter, may babae na nakangiti, si Anna, base sa namtag niya. Mukha siyang mabait, mga mid-negatibo 30s, at maayos ang buhok na nakatali sa likod. Good morning, ma'am. Ano pong maipaglilingkod ko? Bati ni Anna. Nanginginig ang mga kamay ni Mila. Magandang umaga po. Gusto ko lang po sanang magtanong. Opo. Anong klaseng cake po ba ang hanap ninyo? May available po kaming chocolate, ube, mocha,
Red velvet. Hindi po, putol ni Mila. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako bibili ng regular na cake. Gusto ko lang pong magtanong, mayroon po ba kayong expired na cake? O kaya yung mga hindi na po nabenta? Para po sa anak ko. Birthday niya po kasi bukas. Tumigil si Anna sa pagsasalita. Tumingin siya kay Mila at nakita ni Mila ang pagbabago ng ekspresyon ng babae. Mula sa professional ng ngiti patungo sa kung ano, pity. Understanding. Hindi niya alam. Ay, sabi ni Anna. Ma'am, kasi po, ang policy po ng bakery namin ay itapon po ang mga expired. Hindi po namin pwedeng ibenta o ibigay kasi baka po, may mangyaring masama. Namula ang mukha ni Mila. Naramdaman niya ang init ng kahihiyan na umakyat mula sa kanyang lig, patungo sa kanyang pisngi. Sage po. Pasensya na po. Naiintindihan ko po. Tatalikod na sana siya nang marinig niya ang boses ng isang lalaki mula sa likod niya. Sandali. Lumingon si Mila. May lalaki na nakatayo sa may gilid ng bakery, malapit sa display ng mga kekes. Matangkad siya, siguro ay nasa 50s na, nakasuot ng maayos na barong at slacks. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero may kahinahinan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mila, at hindi niya mabasa kung ano ang nandoon. Galit ba? Awa. Ito si Emma Ricardo. Isa siyang kilalang negosyante sa bayan, may-ari ng ilang restaurant at kainan sa buong lalawigan. Pero hindi yon alam ni Mila. Para sa kanya, isa lang itong customer na nakarinig ng kanyang nakakahiyang kahilingan. Narinig ko po ang sinabi ninyo, sabi ni Emma Ricardo, lumapit sa counter. Birthday ng anak ninyo. Nahihiyang tumango si Mila. Opo, sir. 7 years old na po siya bukas. Asensya na po kung nakaistorbo ako. Aalis na po ako. Ilang taon na ang anak ninyo? Tanong ulit ni Emma Ricardo, para siguruhin. 7 po. Anong pangalan niya? Sofia po. Tumango si Emma Ricardo. Tumingin siya kay Anna. Anna, pakikuha nga ng isang round chocolate cake, yung 8 inches. At lagyan mo ng Happy Birthday Sofia, at isang candle na number 7. Nanlaki ang mga mata ni Mila. Sir, hindi po. Hindi ko po kayo sinabihan para. Hindi ako gumagawa nito dahil sinabi mo, sabi ni Emma Ricardo. Ang boses niya ay mabait pero firm. Ginagawa ko ito dahil gusto kong birthday ng anak mo ay maging espesyal. Kahit papaano. Napuno ng luha ang mga mata ni Mila. Sir, wala po akong pambayad. Hindi ko po kayo mababayaran. Walang hinihingi na bayad, sagot ni Emma Ricardo. Gift ko na iyan para kay Sofia. Pero sir, wala nang pero, sabi ni Emma Ricardo, ngumiti na. At ang ngiting iyon, ito ay genuine, walang halong awa o panlalay. Ito ay isang ngiting puno ng pagkakaintindi. Merry Early Christmas. Hindi na napigilan ni Mila ang luha. Tumulo ito sa kanyang mga pisngi. Yumuko siya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sobrang pasasalamat na hindi niya alam kung paano ihahayag sa mga salita. Kumilos si Anna kaagad. Naghanda siya ng isang magandang chocolate cake. Hindi expired, hindi tira-tira, kundi isa sa mga freshly made na keke na para dapat sa mga mamahaling okasyon. Habang sinusulat ni Anna ang Happy Birthday Sofia, sa ibabaw ng keke gamit ang pink icing, nakatayo lang si Mila sa tabi, patuloy na humahagulgol. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Anna, may pag-aalala. Opo, sagot ni Mila, pinupunasan ang kanyang mga luha. Sobrang okay lang. Maraming salamat po. Maraming salamat. Nang matapos si Anna, nilagay niya ang keke sa isang magandang keke box, puti at may ribbon pa. Iniabot niya ito kay Mila. Ito po, ma'am. At ito rin po, sabi niya, may kinuhang maliit na party hat at birthday candle. Para mas special po. Salamat po, sabi ni Mila, halos pabulong na dahil sa emosyon. Tumingin si Emma Ricardo kay Mila. Mayroon ka bang planong handa para kay Sofia? Pansit po, sabi ni Mila. Magluluto po ako ng pansit. Tumango si Emma Ricardo. Saan kayo nakatira? Nagdalawang isip si Mila, pero sa huli, sinabi niya ang address nila, ang maliit na looban sa likod ng palengke. Meron akong restaurant malapit doon, sabi ni Emma Ricardo. Mamaya, padadalhan ko kayo ng kaunting handa. Pangsalo ninyo ni Sofia. Sir, sobra-sobra na po ito, sabi ni Mila, nanginginig na naman ang boses. Hindi ko na po deserve. Lahat ng bata ay deserve ng magandang birthday, putol ni Emma Ricardo. At lahat ng magulang na ginagawa ang lahat para sa kanilang anak, deserve din ng tulong. Wala nang nasabi si Mila. Yumuko na lang siya ng yumuko bilang pasasalama.
Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang makita ko lang na masaya si Sofia bukas, sapat na yon, sabi ni Emma Ricardo. Umuwi si Mila na parang naglalakad sa ula. Hindi niya makapaniwala ang nangyari. Ang bigat na dala niya kanina, ang kahihiyan, ang takot, lahat ng iyon ay napalitan ng pag-asa at pasasalama. Habang naglalakad siya pa uwi, yakap-yakap ang kekebots, hindi niya mapigilan ang pagngiti. Nang makarating siya sa bahay, nakita niya si Sofia na naglalaro sa labas kasama ang ibang mga bata. Nang makita ni Sofia ang kanyang ina, tumakbo ito palapit. Mama, ano po yan? Tanong ni Sofia, tinitingnan ang bots. Secret, sabi ni Mila, ngumingiti. Bukas mo na makikita. Ay, para po ba sa birthday ko? Nagniningning ang mga mata ni Sofia. Anak, para sa'yo. Niyakap ni Sofia si Mila ng mahigpit. Thank you, Mama. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, anak, sabi ni Mila, hinalikan ang ulo ng kanyang anak. Nang gabing iyon, pagkatapos mahimbing na matulog si Sofia, umupo si Mila sa labas ng kanilang kwarto. Tumingin siya sa kalangitan, sa mga bituin na kumikislap sa dilim. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nanalangin siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa taong tumulong sa kanila ngayong araw. Salamat, Lord, bulong niya. Salamat sa pagpapadala mo kay Emma Ricardo sa buhay namin. Sana po, pagpalain ninyo siya ng bonggang-bongga. Sana po, maibalik sa kanya ng 10 beses ang kabutihan na ginawa niya sa amin. Kinabukasan, ang mismong birthday ni Sofia, nagising si Mila ng maaga para maghanda. Nagluto siya ng simple lang na almusal, pritong itlog at sinangag. Pero sa isipan ni Sofia, ito ay special dahil birthday niya. Mama, birthday ko na, sigaw ni Sofia, tumalon-talon sa banik. Nga, anak. Happy birthday, sabi ni Mila, niyakap ang kanyang anak. Kumain sila ng almusal na puno ng tawanan. Makalipas ang ilang oras, habang naglalabas si Mila, may kumatok sa kanilang pinto. Isang delivery man, may dalang malaking bag ng pagkain. Para po kay Mila, tanong ng lalaki. Ako po yon, sabi ni Mila, nagtaka. Galing po ito kay Emma Ricardo. Sabi niya, para sa birthday ni Sofia. Nanginig ang mga kamay ni Mila nang tanggapin ang bag. Pagkabukas niya, nakita niya ang fried chicken, spaghetti, fruit salad, at iba pang pagkain. Sobra-sobra na para sa kanilang dalawa. Umiiyak na naman si Mila, pero ngayon, ito ay luha ng tuwa. Sofia, halika dito, sigaw niya. Tumakbo si Sofia. Nang makita niya ang pagkain, sumigaw siya ng saya. Wow, Mama, para sa akin lahat yan. Anak, para sa'yo. At mayroon ka pang isa pang surprise. Kinuha ni Mila ang keke mula sa ref na hiniram niya sa kapitbahay. Nang makita ni Sofia ang keke, ang maganda, round chocolate keke na may Happy Birthday Sofia, na nakasulat, halos hindi siya makapaniwala. Mama, para sa akin talaga yan. Namamaos ang boses ni Sofia. Anak, para sa'yo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sofia. Kahit bata pa lang siya, naiintindihan niya kung gaano kahirap ang buhay nila. Alam niyang walang pera ang kanyang ina. At ngayon, nakikita niyang may keke siya, may handa sila, ito ay isang milagro. Niyakap ni Sofia si Mila ng napakahigpit. Thank you, Mama. Ito ang best birthday ko ever. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mila na kahit gaano pa kahirap ang kanilang buhay, mayroon silang hindi mawawala, ang pagmamahal nila sa isa't isa, at ang pag-asa na may mga taong handang tumulong kahit hindi nila kayo kilala. Habang kumakain sila ng handa, habang umiinom ng soda na kasama rin sa dinelivery, habang kinakanta nila ang Happy Birthday, at hinihipan ni Sofia ang kanyang candle, naisip ni Mila si Emma Ricardo. Sino ba talaga ang taong iyon? Bakit niya sila tinulungan? Hindi niya alam na ang simpleng pagkakataong iyon, ang kanyang desperadong tanong sa bakery, ang pagdinig ni Emma Ricardo sa kanyang sitwasyon, ay magiging simula ng isang pagbabago sa kanilang buhay. Dahil si Emma Ricardo, mula nang marinig niya si Mila, ay hindi na makatigil sa pag-isip tungkol sa kanila. Nakita niya ang sarili niya sa sitwasyon ni Mila. Naalala niya ang kanyang sariling nakaan. Ang panahong siya rin ay walang-wala. Ang panahong kahit pangkain ay hirap siyang ibigay sa kanyang pamilya. At naalala niya ang taong tumulong sa kanya noon. Ang taong naging dahilan kung bakit siya nakaahon. Gayon, oras na niya para magbayad pala. Oras na niya para maging dahilan ng pag-ahon ng iba. At ang desisyon na iyon, ang desisyon na tulungan si Mila at si Sofia, ay magiging umpisa ng isang kwento na hindi nila kailanman inakala. Isang linggo matapos ang birthday ni Sofia,
Bumalik si Mila sa kanyang normal na rutina. Maglaba, mamalengke, mag-alaga kay Sofia. Ngunit may pagbabago sa kanya. Tuwing naalala niya ang nangyari sa bakery, tuwing naalala niya si Emma Ricardo, napapangiti siya. Parang nabigyan siya ng pag-asa na hindi lahat ng tao sa mundo ay nakakalimutan sa mga taong tulad nila. Isang hapon, habang nagsasampay siya ng mga labada sa labas ng kanilang kwarto, may lumapit na lalaki. Nakasuot ito ng polo at may dalang envelope. Magandang hapon po. Si Emma Mila po ba kayo? Tanong ng lalaki. Opo, ako po yon, sagot ni Mila, medyo nag-aalangan. Galing po ako kay Emma Ricardo Salcedo. Inapapunta niya po kayo sa opisina niya bukas, 10:00 ng umaga. Nandito po ang address, sabi ng lalaki. Inyabot ang envelope. Kinuha ni Mila ang envelope. Ang puso niya ay bumibilis. Bakit po? May problema po ba? Wala po, ma'am. Gusto lang niya po kayong makausap. Huwag po kayong mag-alala, good news po yon, sabi ng lalaki, ngumiti bago umalis. Buong gabi, hindi makatulog si Mila. Ano kayang kailangan sa kanya ni Emma Ricardo? Baka naman gusto nitong hingan siya ng bayad para sa keke. Pero sabi niya, gift yon. O baka naman may trabaho. Hindi niya alam, pero mayroon siyang kaunting takot at sabay na excitement. Kinabukasan, nagpaganda si Mila ng kaunti. Sinuot niya ang pinakaayos niyang dami at inayos ang buhok. Iniwan niya si Sofia kay Aling Nena at nagtungo sa address na nakasulat sa envelope. Nakarating siya sa isang malaki at modernong building sa gitna ng bayan. Sa lobby, may receptionist na ngumiti sa kanya. Good morning po. Si Emma Mila po ako. May appointment po ako kay Emma Ricardo Salcedo. Opo. Hinihintay na po niya kayo. Third floor po, office 302. Sumakay si Mila sa elevator. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang makarating siya sa third floor, nakita niya ang office 302. Kumatok siya. Come in. Rinig niyang boses ni Emma Ricardo. Pumasok si Mila. Ang opisina ay malaki at maayos. May bookshelf, maaliwalas na bintana, at isang malaking desk. Nakaupo si Emma Ricardo, ngumingiti. Mila, asok ka. Umupo ka, sabi niya, tumuro sa upuan sa harap ng desk. Good morning po, sir, bati ni Mila, umupo. Kumusta na si Sofia? Nag-enjoy ba siya sa birthday niya? Tanong ni Emma Ricardo. Ngumiti si Mila, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Opo, sir. Sobrang saya niya. Hindi niya makalimutan yon. Palagi niya pong kinukwento sa mga kaibigan niya. Maraming salamat po ulit, sir. Maraming salamat. Masaya ako na narinig yon, sabi ni Emma Ricardo. Mila, ang totoo, hindi lang para sa birthday ni Sofia ang dahilan kung bakit kita tinulungan. May nakita akong sayo nung araw na iyon sa bakery. Nagtaka si Mila. Ano po yon, sir? Nakita ko ang desperasyon ng isang magulang na handang gawin ang lahat para sa anak niya. Sabi ni Emma Ricardo. Ang boses niya ay seryoso ngunit mabait. Alam mo, Mila, noong bata pa ako, ganyan din ang nanay ko. Kami ay napakalaki ng pamilya, mahirap kami. Ang nanay ko ay naglalaba din, nagsasampay, nagtitinda ng kung ano-ano, para lang makapag-aral kami. At naalala ko, nung 7th birthday ko din, pumunta siya sa isang bakery. Nagtanong din ng parehong tanong na tinanong mo. Nanlaki ang mga mata ni Mila. Talaga po, sir. Tumango si Emma Ricardo. May ngiti pero may lungkot din sa mga mata. Kaya nang marinig kita, parang nakita ko ang nanay ko. At naisip ko, kung mayroon akong kakayahan na tulungan ka, bakit hindi ko gagawin? Tumulo ang luha sa mga mata ni Mila. Sir, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Mila, gusto kitang tulungan ng mas malaki pa, sabi ni Emma Ricardo. May trabaho ba kayo ngayon? Wala po, sir. Naglalaba lang po ako ng mga damit ng iba. Kaunti lang po ang kita. Gusto ko kang magtrabaho sa akin, sabi ni Emma Ricardo. Hindi makapaniwala si Mila. Sir, mayroon akong restaurant dito sa bayan. Kailangan ko ng staff sa kusina, hindi cook, pero dishwasher at prep assistant. Simpleng trabaho lang, pero may fixed salary, may benefits, at sigurado ang kita every 2 weeks. Gusto mo ba? Halos hindi makahinga si Mila. Sir, gusto ko po. Sobrang gusto ko po. Good, ngumiti si Emma Ricardo. Pero may kondisyon ako. Tumigil si Mila. Ano po yon, sir? Kailangan mong ipasok si Sofia sa school. Hindi pwedeng hindi nag-aaral ang batang iyon. Tutulungan kita, may scholarship program ako, para sa mga anak ng employees ko. Libre ang tuition, libre ang uniform, libre ang school supplies.
Ang kailangan mo lang, siguruhing pumapasok siya araw-araw. Hindi na napigilan ni Mila ang pag-iyak. Tumayo siya, yumukod ng malalim. Sir, hindi ko po kayo masusuklian ng buong buhay ko. Maraming salamat po. Maraming salamat to talaga. Tumayo ka na, Mila, sabi ni Emma Ricardo, mabait ang tono. Hindi ako gumagawa nito para magkasalamat ka ng ganyan. Ginagawa ko ito dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng walang pag-asa. At alam ko rin kung gaano kabigat ang impact ng isang tao na nagtiwala at tumulong sa'yo. Ang hiling ko lang, kapag naging successful ka na rin balang araw, tulungan mo rin ang iba. Tumango si Mila at tuloy na umiyak. Opo, sir. Pangako ko po iyan. Simula noon, nagbago ang buhay ni Mila at Sofia. Nagsimula si Mila sa trabaho sa restaurant ni Emma Ricardo, ang Casa Ricardo, isang kilalang family restaurant sa bayan. Ang trabaho niya ay hindi madali, mabigat, paulit-ulit at nakakapagod. Pero mayroon siyang fights na sahod, mayroon siyang day off, at mayroon siyang pag-asa. Si Sofia naman ay nag-enroll sa isang magandang public school na saklaw ng scholarship program ni Emma Ricardo. Nang unang araw ni Sofia sa school, kasama ni Mila ang kanyang anak sa pag-enroll. Nang makita ni Sofia ang kanyang bag na puno ng school supplies, ang kanyang bagong uniform na walang butas o takip, umiyak siya. Mama, totoo po ba to? Para sa akin po talaga, tanong ni Sofia. Anak, para sa'yo. At magsikap ka sa pag-aaral, ha? Para makapagtapos ka at magkaroon ka ng magandang buhay balang araw. Opo, Mama. Magsisipag po ako. Pangako po. At totoo nga. Si Sofia ay naging isa sa mga pinakamasisipag na estudyante sa kanyang klase. Mabait siya, matalino at masunurin. Ang mga guro niya ay nagandahan sa kanya. Unang grading, honor student siya. Nang malaman ni Emma Ricardo, personal niyang dinala si Sofia sa isang bookstore at bumili ng mga libro para sa kanya. Para sa'yo, Sofia. Para sa pagsisikap mo, sabi ni Emma Ricardo. Thank you po, Tito Rick, sigaw ni Sofia. Ginawa na niyang, Tito Rick, ang tawag kay Emma Ricardo, dahil parang lolo na niya ito. Ngumiti si Emma Ricardo. Wala siyang sariling anak. Ang asawa niya ay namatay na matagal na, at hindi na siya nag-asawa uli. Kaya nang makita niya si Sofia, parang nakita niya ang anak na hindi niya nagkaroon. Lumipas ang mga buwan. Si Mila ay naging isa sa mga pinaka-reliable na empleyado sa Casa Ricardo. Dahil sa sipag at dedication niya, napromote siya, mula dishwasher, ginawa siyang prep cook, at kalaunan, naging assistant sa kitchen manager. Tumaas ang sahod niya. Nakakapag-ipon na siya. Isang araw, lumapit si Emma Ricardo kay Mila habang nagtatrabaho siya. Mila, mayroon akong gusto ipakita sa'yo, sabi niya. Ano po yon, sir? Sumunod ka sa akin. Sumakay sila ng sasakyan ni Emma Ricardo, at dinala niya si Mila sa isang bahagi ng bayan na medyo mas tahimik. Huminto sila sa harap ng isang maliit na apartment building. Ito ang bagong housing project ko, sabi ni Emma Ricardo. Para sa mga empleyado kung gustong mag-rent ng affordable housing. Mila, kung gusto mo, may unit ako rito para sa inyo ni Sofia. 2 bedroom, may kusina, may banyo. Ang rent ay babawasan ko na lang sa sahod mo every month, pero affordable lang. Hindi makapaniwala si Mila. Sir, totoo po ba to? Tignan mo. Inaroon nila ang uni. Nung makita ni Mila ang malinis na kwarto, ang maayos na banyo, ang kusina na may sink at kalan, nanginig ang kanyang mga tuhod. Umupo siya sa sahig at umiyak. Sir, parang panaginip lang po ito, sabi niya. Ilang taon po akong nangarap ng ganito. Ilang taon po akong nagpray na sana makaalis kami sa looban. Sana magkaroon kami ng maayos na tulugan. Hindi na panaginip, Mila, sabi ni Emma Ricardo. Totoo na ito. At deserve mo ito. Deserve ninyo ni Sofia. Lumipas sila ni Mila at Sofia sa apartment 2 linggo pagkatapos. Nang makita ni Sofia ang kanyang sariling kwarto, may kama, may study table, tumalon siya sa tuwa. Mama, may sarili na akong kwarto. Hindi na ako matutulog sa banig, sigaw niya. Tumawa si Mila, ang kanyang puso ay puno ng saya. Anak, mayroon ka ng sariling kwarto. Nang gabing iyon, habang natutulog na si Sofia sa kanyang bagong kama, umupo si Mila sa sala. Tumingin siya sa paligid, sa mga simpleng gamit nila, sa malinis na sahig, sa ilaw na maliwanag. At naisip niya kung paano nagbago ang kanilang buhay sa loob lang ng ilang buwan. Lahat ng ito, dahil sa isang tao. Dahil sa kabutihang loob ni Emma Ricardo. Lumipas ang 3 taon. Si Sofia ay naging grade 4 na, consistent honor student pa rin.
Si Mila naman ay naging full kitchen manager na ng Casa Ricardo. Ang sahod niya ay sapat na para sa kanilang pang-araw-araw, may extra pa para sa savings. Isang araw, tinanong ni Emma Ricardo si Mila, "Mila, ano ang pangarap mo para kay Sofia?" "Sir, gusto kong makapagtapos siya ng kolehiyo. Gusto kong maging successful siya, na hindi niya kakalimutan kung saan siya nanggaling, pero mayroon siyang magandang kinabukasan." Ngumiti si Emma Ricardo. "Gagawin natin yan. Pangako ko sa'yo, tutulong ako para makapagtapos si Sofia." At ginawa niya nga. Nang nag-high school si Sofia, scholar pa rin siya. Nang nag-college, may scholarship din mula sa foundation ni Emma Ricardo. Nag-aral si Sofia ng business management, at nang graduate siya, summa cum laude pa, nandoon si Mila at si Emma Ricardo, umiyak pareho sa tuwa. "Mama, Tito Rick, salamat to," sabi ni Sofia, yakapang-yakap sila. "Wala po sana ako dito kung hindi dahil sa inyo." "Hindi, Sofia," sabi ni Emma Ricardo. "Nandito ka dahil sa sipag at determinasyon mo. Proud ako sa iyo." Makalipas ang ilang taon, si Sofia ay naging isa sa mga manager ng chains ng restaurant ni Emma Ricardo. Matalino siya, masipag, at puno ng passion. Si Mila naman ay nag-retire na, pero comfortable ang buhay. Mayroon na silang sariling maliit na bahay, fully paid, na regalo ni Emma Ricardo sa kanila nung nag-retire si Mila. Isang araw, lumapit si Sofia kay Emma Ricardo, na ngayon ay matanda na, nasa 70s na. "Tito Rick, may gusto po akong gawin," sabi ni Sofia. "Ano yon?" tanong ni Emma Ricardo. "Gusto ko pong magbukas ng foundation. Katulad ng ginawa ninyo, para sa amin ni Mama. Gusto ko pong tulungan ang mga batang walang kakayahan mag-aral, ang mga magulang na desperado, para sa kanilang mga anak." Ngumiti si Emma Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Sofia, iyan ang hinihintay kong marinig mula sa'yo. Go ahead. Suportahan kita." At ganoon nga. Nagbukas si Sofia ng foundation na tumutulong sa mga less fortunate families. Ang foundation ay nagbibigay ng scholarship, livelihood programs, at emergency assistance. Ang pangalan ng foundation, Sofia's Hope Foundation. Nang tanungin ng mga tao kung bakit Hope, ang sagot ni Sofia ay simple. "Dahil nung bata ako, ang hiling ko lang ay magkaroon ng birthday cake. Pero ang natanggap ko ay higit pa doon, pag-asa. Pag-asa na may bukas pa. Pag-asa na may mga taong handang tumulong. At ngayon, gusto kong ibigay iyon sa iba." Lumipas ang mga taon. Si Emma Ricardo ay nanatiling malapit sa kanila. Parang lolo na talaga ni Sofia. Parang ama na ni Mila. Hanggang sa isang araw, nagkasakit siya. Ospital ang kanyang naging tahanan sa huling mga araw niya. Si Mila at Sofia ay laging bumibisita. Nang huling araw ni Emma Ricardo, hawak ni Sofia ang kanyang kamay. "Tito Rick, salamat po sa lahat," bulong ni Sofia. Ngumiti si Emma Ricardo, mahina na ang boses. "Sofia, hindi mo kailangan magpasalamat. Ikaw ang naging dahilan kung bakit naging meaningful ang buhay ko. Ang makita kayong naging successful, iyon ang pinakamalaking achievement ko." "Tito Rick, mahal na mahal po namin kayo," sabi ni Mila, hawak din ang kamay ni Emma Ricardo. "Mahal ko rin kayo," sagot ni Emma Ricardo. "Mila, salamat sa pagbibigay sa akin ng chance na maging parte ng buhay ninyo. Sofia, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Tulungan mo ang iba. Iyon lang ang hiling ko." "Opo, Tito Rick. Pangako ko po," sagot ni Sofia. At nang gabing iyon, sa kapayapaan, pumikit si Emma Ricardo. Puno ng kasiyahan ang puso. Alam niyang ang kanyang buhay ay may silbi. Alam niyang ang kanyang kabutihan ay namuhay sa puso ng mga taong tinulungan niya. Ngayon, taong 2024 na. Si Sofia ay nasa 30s na, successful businesswoman at philanthropist. Si Mila ay senior citizen na, proud sa kanyang anak. At ang foundation ni na Sofia ay nakatulong na sa libu-libong pamilya. Tuwing birthday ni Sofia, palaging may ginagawa siyang tradisyon. Pumupunta siya sa bakerista Maria, na ngayon ay pagmamay-ari na niya. Binili niya para parangalan si Emma Ricardo, at nagbibigay ng libreng keke sa mga magulang na walang kakayahan bumili para sa kanilang mga anak. At tuwing may lumalalapit sa kanya na nagsasabing, "Ma'am, wala po akong kambili ng keke para sa anak ko," ang sagot ni Sofia ay palaging pareho. "Walang bayad. Gift ko yan para sa birthday ng anak mo. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng walang-wala. At alam ko rin kung gaano kahalaga ang isang simpleng keke para maging special ang isang araw." At sa bawat pamilyang tinulungan niya, nakikita niya ang mukha ni Emma Ricardo, ang lalaking nakinig, ang lalaking may malasakit,
ang lalaking nagbago ng kanilang buhay. Dahil sa huli, ang kwentong ito ay hindi tungkol lang sa isang cake. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa pag-asa, at sa kapangyarihan ng kabutihang loob. Ito ay patunay na ang isang simpleng gawa, ang isang sandaling pakikinig, ay maaaring magbago ng buong buhay ng isang tao. At sa bawat patak ng luha ni Mila, sa bawat ngiti ni Sofia, sa bawat pamilyang nakatanggap ng tulong, nananatiling buhay ang legacy ni Emma Ricardo Salcedo, ang milyonaryo na nakinig, ang taong nagmahal, ang bayani na hindi nag-iwan ng kapwa sa dilim.